Ang Department of Education, ay excited sa bago nilang boss. Nako, dahil dito mapapahiya si VP Inday Sara Duterte kasi kung titingnan mo yung performance nito ni Sani Angara, napakaganda. Malayong-malayo yan sa credentials at sa performance ni VP Inday Sara Duterte. After 6 months, after 1 year, makikita natin yung diferensya na parang maiisip mo, sana noon pa. Diba? Parang nasayang yung 2 years. Bakit anong nangyari diyan? So anyway, at least may bagong sabi nga may bagong sani, may bagong liwanag diyan po sa Department of Education dahil sa bago nilang boss dahil formal na po itinalaga na po itong si Senator Sani Angara bilang bago pong kalihim ng Department of Education. Kung nakinig kayo kagabi, ka-coffee, ito yung prediction natin eh. Maging yung oras tumiming tayo ka-coffee. No, ano naman, basic naman yan. Kasi nag-observe naman tayo, no, mga events ng presidente, na monitor din naman natin yan. Ayun na, it was confirmed, no? Si Sani Angara po ang bago nating kalihim ng DepEd at in-announce niya kanina ng tanghali, no? At welcome siya sa DepEd. May mga cases kasi tayo na pag may bagong boss, hindi masyadong welcome, di ba? Iba nga nagrarally pa para wag matopo yung bagong boss na yan. So ngayon, parang excited itong mga taga-DepEd, no? When welcome nila si Sani Angara, si Senator Sani Angara, the Department of Education said it is looking forward to working with newly appointed Education Secretary Sani Angara. Ang swerte ng DepEd ngayon, ka-coffee. Nung si Sara Duterte kasi nakaupo dyan, hindi ganun kaganda yung imahe ng DepEd. Kasi nabahiran siya. Ang DepEd, di ba? Supposedly, dapat tahimik yung ahensya na yan nabahira siya ng politika dahil kay Sara Duterte, dahil siya sa mga confidential funds na yan, di ba? Ibaruin mo, ang DepEd, nangingi ng confidential funds. Ang OBP, medyo maintindihan mo pa Office of the Vice President yan, pero ang DepEd, nangingi ng confidential funds. And then, yung issue din dyan sa number ng mga securities ng Sara Duterte, tapos tumaas yung kanilang budget, pero Office of the Secretary lang ang tumaas, and maliliit lang yung ibang attached agencies, no, just sa Department of Education. So medyo nabahira naman talaga, nadumihan ang imahe ng DepEd. At least ngayon, meron ng Sani Angara. Ako, vocal naman ako dyan, ka-coffee. Pro Sani ako talaga para dyan sa DepEd, no? Kasi nakikita ko yung credentials niya. Sabi ko nga ng mga previous vlogs natin, na-meet ko na twice si Senator Sani Angara. Bagong senador pa lang siya, ka-coffee, na-meet natin siya. No? Kapapanalo pala niyan. Bata, may pinost ko rin yan sa Facebook ko Bata, mas bata pa tayo bahagya. No? Nakita natin ang galing at husay nito ni Sani Angara. Nasa professional world na tayo, na-meet din ulit natin siya. Diba? At pumunta pa siya sa opisina namin. Kaya medyo leaning towards Sani Angara talaga ako. And I'm hoping na maganda yung magagawa niya dyan sa Department of Education. And makikita natin yung difference. Bigyan natin ng 6 months, bigyan natin ng 1 year, makikita natin yung difference ng DepEd with Sani Angara and DepEd with Vice President Sara Duterte. Actually, hindi na natin kailangan magkumpara, pero hindi mo maiiwasan na makumpara talaga, di ba? Kasi parang, anong nangyari? Parang nasira kasi ang DepEd. So anyway, sige, at least welcome siya sa bago niyang tahanan. We welcome Senator Juan Edgardo Sani Angara to the Department of Education. Sabi po ng mga taga-DepEd dyan. The DepEd community looks forward to working with the new leadership as we continue our relentless pursuit towards improving the quality of basic education in the country. Kasi sobrang dami kailangan ayusin sa sektor ng edukasyon. Sabi ko nga noon, matatalino ang tao. Siguro, depende lang siguro kasi nag-iiba-iba ng level ng intelligence Di ba? Kasabi ni, sino ngayon yung 8 kinds of intelligence, kalimutan ko na ka-coffee. Nag-iiba-iba lang ng level. Pero nung panahon kasi ni Marcos, hindi ko alam, matatalino ng mga tao. As compared sa panahon namin, no? Na parang, buti pa noon, parang, when it comes to ranking, kasi may mga standards din naman tayo dyan, ang tataas sa Pilipinas. Ngayon, nasa tayo? Nasa list tayo, ka-coffee, pinakamababa tayo sa ranking. Ibig sabihin, napabayaan talaga ang sektor ng edukasyon and we have to address that, di ba? Sa Southeast Asia lang, nangungulera tayo. Samantalang ng panahon, mahirap na lang magbalik kasi sasabihin bumalik ka sa nakarang panahon. Anyway, pero nung unang panahon kasi matatalino yung mga tao. Naabutan ko rin yan sa trabaho ko, saan ako nagtatrabaho ngayon. Yung mga oldies na, ang tatalino nila. Ang tatalino nila. Ngayon, wala sa bagay, nag-iiba rin naman kasi ang forma, ang landscape, no, ng
generally intelligence, no, nag-iiba, nag-evolve din naman yan. So mahirap din ikumpara, no. Reporters have telephoned the office of the Vice President for a comment regarding Angara's appointment but have not yet received a response. So walang comment si BP, ha. Duterte resigned as DepEd chief on June 19, magiging effective po yan sa July 19. She did not provide a specific reason for her resignation but explained that her decision was not a sign of weakness and was driven by compassion for teachers and students. Okay, at least napaaga. 2 years lang ang hinintay natin at nag-resign na dyan si BP Inday. Si Senator Sani Angara Ka-Coffee, naglabas na rin po siya ng kanyang pahayag, no? May nilabas po siyang statement patungkol po sa kanyang pagkakatalaga. Actually, nung weekend pa lang, at chika na natin ito. Nalaman na natin ito. Ang nangyari pala dyan, ang naglabi pala dyan, si Tess Daman. Sino nga si Tess Daman? Villanueva. Si Joel Villanueva pala ang nagano niyan. Siya ang naglabi. Ibig sabihin, siya yung parang binenta. Siya yung nagbenta dito kay Sani Angara sa Malacanang na magandang option ito bilang DepEd Secretary. Kasi di ba usually common naman yan pag may nawawalang official sa isang gobyerno, so you propose, di ba? You suggest these are the possible contenders or candidates for that position. Usually naman nangyayari yan. So si Joel Villanueva daw, ito daw, Senator Joel Villanueva, siya yung naglabi dito kay Sani Angara dyan sa Malacanang. Siyempre, due process din naman yan, magkaroon ng vetting process dyan, na-review itong credentials ni Senator Sani Angara. And yan na, gustuhan naman ng presidente. And I think overqualified naman ito talaga. Overqualified itong si Senator Sani Angara. And yan, na-appoint na siya bilang secretary ng DepEd. When it comes to commissioner appointment sa CA, madali na lang yan, Ka-Coffee. Dating mababatas yan eh. Hindi na nila maki-question yan. Hindi na nila mababypass yan. Mabilis lang yan yung pagdaan niya sa commission on appointments. Anyway, yan, Ka-Coffee, ito po yung statement ni Senator Sani Angara patungkol po sa kanyang appointment bilang bagong kalihim ng DepEd. Basahin lang natin ito, ha, and I quote, "I am deeply honored and grateful to President Ferdinand R. Marcos Jr. for the trust he has placed in me by appointing me as the Secretary of the Department of Education. This significant responsibility is one I accept with humility and profound sense of duty." Grabe, lalim ha. So, bago pa man ito, Ka-Coffee, alam na yan. Friday pa lang alam na ni Senator Sani Angara. Kahapon, di ba, sabi na, open siya once i-alok sa kanya yung posisyon na yan. So, alam niya naman yan. Ayaw niya lang pangunahan, of course, ng presidente, no, na mag-announce. Hindi mo siya pabida-bida, gaya ni Harry Roque. "I am committed to working with all sectors of society, including my predecessor, Vice President Sara Duterte, to ensure that every Filipino child has access to quality education. I look forward to building upon her accomplishments." Dito nag-react ang taong bayan kasi parang, I look forward to building upon her accomplishments. So sabi, ano yung accomplishment? May accomplishment ba si VP Inday Sara Duterte? Intindihin na natin to, kayo naman, Ka-Coffee. Intindihin na natin, nagiging respectful lang dito si Sani Angara sa kanyang predecessor. Usually, ganyan naman yan, para di mag-create ng tension. Politics, that's basic, Ka-Coffee, sa government. Education is the cornerstone of our nation's future, and it is through collective effort that we can address the challenges and seize the opportunities ahead. Exactly, hindi kaya ng DepEd yan. Kailangan niya ng suporta ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Collective efforts yan, Ka-Coffee. Suporta ng mga guro, suporta ng mga parents, suporta ng gobyerno mismo para sa mga pondo na kinakailangan nila. Kasi you have to implement reforms, Ka-Coffee dyan. Reforms sa sektor ng edukasyon. And it's not easy. Hindi lang yan 6 na buwan. Mahabang proseso yan. Mga 5 years, 10 years yan bago mo makita yung significant changes dyan. Importante masimulan na yan. Dagdag pa niya, "I am eager to collaborate with President Marcos and the entire administration in serving our students, supporting our teachers, and enhancing the overall quality of education in our country. Thank you once again to President Marcos for this opportunity. Together with the dedication of all stakeholders, we will strive to create a brighter future for our nation through education," unquote. So yan po yung pahayag ni Senator Sani Angara. Short, concise ito, but sweet itong statement na ito ni Senator Angara. And I think excited na mga taga-DepEd. Excited na sila na makita ang bago nilang
boss. At ako, excited na rin ako ka-Kopi. And malaki. I am very confident, 2,000% confident na maganda yung magagawa ni Sani Angara dyan po sa Department of Education. Sa husay nito ka-Kopi. Yun nga lang, isang kawalan siya sa Senado. Diba? Kasi may mga senador nga na nagre-react na nabawasan na naman ng magaling na abogado dyan sa Senado. Pero total, patapos na rin naman yung kanyang termino. May mga new bloods coming in. So, okay na yan. Understandable na yan. Ma'am Carclea, si Ma'am Carclea nagsenda naman sa atin ng sticker. Good morning ka-Coffee at ka-MSMA ka-Loyals. Yung mga nakikinig sa atin, mga parte po ng MSMA ka-Loyals. Si DJ Byron Tokis. Based on your answer sa question dun sa MSMA call, parang may pangitain ka na sa choice ni PBBM. Looking forward to what Senator Sani can do. Better PISA score. Oo, ma'am. Nakatanggap tayo ng ng advisory na malaki yung chance, malaki yung laban ni Sani Angara. And yun nga makikita na lang talaga yung difference talaga ni Sara Duterte leading the DepEd and Sani Angara leading the DepEd. Makikita natin yung difference yan. And I'm very excited to see the difference. Ma'am Jocelyn Herrera, for the respect yung sinabi ni Sec Angara. Exactly, Ma'am Jocelyn Herrera. No? Parang giving credits to his predecessor. Parang common naman yan ka-Coffee. No? Sir Jun Castro, shoutout po sa inyo mula kay Ma'am Carclea. Yan. Hi daw ma'am, mula kay Ma'am Cecilia Peña. Happy viewing po sa inyo. Imelda Angeles, problema kay Inday, tambalustay. Gusto niya ako at ako lang. Imelda Angeles. Tapos ay magpaliwanag, di ba? Siyempre ang tao, kailangan ng paliwanag. Alam mo yung mga doubts na yan, lumalaki yung mga doubts na yan kapag wala kang naririnig na explanation, wala kang naririnig na reasons, di ba? So, explain mo. Doon sa confidential funds, kaya siya napahabak yan Kasi kung na-explain niya lang mabuti yan, di ba? Ma-justify lang, hindi yung no comment yung response mo, hindi magbibigay ka ng one-liner na kabisadong statement, no? Na generic statement. Yung tao talaga magdududa, powerful pa rin ng tao. Mariano Malyari, good evening ka-Coffee. Dapat si Harry Roque kinuha ni PBBM para matahimik na bunganga kakarali sa hakbang na mautog ng mga Duterte. Actually, sa totoo lang, kasi nag-aspire din talaga si Harry Roque ng posisyon. Ito, chika ha. Nag-aspire siya ng posisyon. Pero yung people around PBBM, hindi gusto si Harry Roque. Ang chika nga daw dyan, ang gustong posisyon niyan, Department of Foreign Affairs, DFA daw yung gustong posisyon niyan. Magaling mamili Pero hindi siya nagustuhan. Kaya ngayon, bira. Umasa yan ka-Coffee, umasa yan na mabibigyan siya ng posisyon. Wala, nabuko yung kalokohan. Ayan, wala. Kaya ngayon, may isip na lang. Mama Marilu Rosas, good evening ka-Coffee. Kay Marbs Pega, sana right choice si Angara for better DepEd. I think tama, best decision yan for the president, from the president. Luis Arazada Quijano, mga DDS, inggit, pikit. Ayan, pikit na lang daw kayo. I-shoutout din natin yung mga ka-Coffee natin na nakikinig na sa Facebook. Kay Aida Miguel, happy viewing po sa inyo. Kay Jeffrey Elido, kay Imelda Angeles, kay Gary Pilayan, kay Yanni Frenza, kay Evelyn Tabili, happy viewing po sa inyo ka-Coffee. Kung may mga opinion po kayo, reaction, lagay dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga ka-Coffee. Kung nasa Facebook po kayo, please like and follow sa Facebook. At kung nasa YouTube, please click lang po ng subscribe.